Gemini, hi! Welcome to Mystic Queen PH. At ito ang part 2 ng reading ninyo for December 2025. So ito ay Money, Career, Finances. Tingnan natin kung ano yung energies na parating sa inyong kaperahan. Money, Career, Finances ngayong December 2025. Ayan. Paalala lang, ang reading na to ay general reading, so maaari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. Gemini, what's the energy for you ngayong December 2025? Money, career, finances. Overall energy. The Five of Swords. Meron ditong misunderstanding or conflict, no? Pwedeng meron kayong makaaway pagdating sa pera or makaaway sa trabaho or sa career ninyo. This is also competition. So, pwede yung iba sa inyo sasali sa competition or mas magiging competitive kayo sa inyong trabaho. Your challenge is the Ace of Pentacles. This is about new beginnings. Maaring meron kayong gustong simulan, subukan na bagong trabaho, career, or business ngayong December na yung pinaka-challenge mo is kung paano mo to sisimulan, paano mo gagawin, paano mo isa sa katuparan. Kasi minsan, no, yung pagsisimula, yan yung mahirap gawin. Kasi minsan pinaplano lang natin, iniisip lang natin, but yung pinaka-action on how to start that idea ay medyo challenging. Okay? Now, your opportunity is the Seven of Cups. You have a lot of options kasi. No? Maraming oportunidad sa'yo sa paligid mo. May mga offers, pwedeng sa work, maraming opportunity na makapagtrabaho sa iba't ibang lugar, iba't ibang kumpanya, or mga business ideas na pwede mong simulan. Kaya nagiging confused ka na parang hindi mo alam kung alin yung pipiliin mo. But you have the opportunity to finally choose what's best for you or what you really love. Kung mapapansin mo yung kamay niya nakahawak doon sa heart, no? So kung saan, alin yung mas malapit sa puso mo, kung saan ka mas magiging masaya, ganun. Your blessing is the High Priestess. So this is about your instinct, your intuition. Blessing mo yan ngayon, yan yung magbibigay sa'yo ng gabay, ng guidance, no? In making decisions, lalo na kung mga major decisions to pagdating sa trabaho mo, sa career mo, sa business mo. So, we will clarify that later. Ayan o, Five of Wands. May contest. Ikaw ba isasali sa contest? O kaya naman ay meron talagang argument dito no? Pwedeng, ayun nga, iwasan na lang yung mga misunderstanding or mas maganda na maipresenta mo ng malinaw yung sarili mo sa trabaho, sa business, para hindi magkaroon ng problema with others. So, let's clarify. What is the Five of Swords? Ano yung Five of Swords? What is the Five of Swords? The Knight of Cups. It's an offer. Maaring may mag-o-offer sa'yo ng trabaho, bagong career, business opportunity, at hindi ka sigurado kung iti-take mo ba, kung pipiliin mo ba yan, or susubukan mo. Pwede kasing this is too good to be true. Kaya maging maingat, no? Use your own discernment. Lalo na kung masyadong too good to be true nga, na maganda yung pinipresenta, pero parang masyado namang maganda na hindi na siya realistic. Okay? Let's see. What is the Ace of Pentacles? Oh, Seven of Swords. Oh. This is cheating, lying, deception. So, yun nga, mag-ingat no, sa mga offers, mga oportunidad. Like, for example, merong opportunity for you na makapag-negosyo or makapag-invest, ayan, sa mga investments. Be careful. Kasi pwedeng yan yung maging dahilan kaya magkaroon ka ng misunderstanding or miscommunication sa isang tao eh. Pero hindi kayo nagkaintindihan sa simula pa lang, tapos nag-assume kayo na okay, ito yung, iba yung pagkakaintindi mo, iba yung pagkakaintindi niya. Ang ending, nagka-problema, 'di ba?
Basta maging maingat. What is the Seven of Cups? The Ten of Swords. Meron ka nang i-let go or itatapusin anything that is no longer serving you. Para mas ipurso mo kung alin yung mas malapit sa puso mo, kung saan ka mas alam mo na mag-enjoy at mas magiging successful. And I also see you na makikita mo kaagad kung sino tong merong hindi magandang interes sa'yo. Pagdating sa business, sa pera, sa negosyo. Medyo painful in a way na pwede kasing pinagkakatiwalaan mo to tapos hindi mo akalain na siya pala ay mangbebetray. Justice. This is your blessing. So, ibig sabihin yan, makukuha mo yung hustisya na dinideserve mo. Ano man yung decision mo, it's going to be best for you. And yung discernment mo, yung judgment mo is going to be on point na tipong tama talaga yung hinala mo. Ganon. The Hermit. So, meron ditong pag-iwas. Oh, okay. Ending, so, may transformation. May pagtatapos. Ang nasa-sense ko rito, maaring meron kayong pagdaanan dito na betrayal, panluloko pagdating sa pera, trabaho, or career. Pero ito ay parang catalyst, no? Yung parang ito yung magiging dahilan para magbukas ang panibagong oportunidad sa'yo, no? With the Death card, this is about endings, new beginnings. Pagsasara ng pinto para magbukas ang panibago. At ito ay magbibigay sa'yo ng stability ng finances mo, mas long-term yung effect nito sa'yo financially. Sa una lang, medyo challenging, Eight of Swords energy. May takot, no? May kaba na baka hindi mag-work para sa'yo. But in the end, this will work out for you. Ito yung mas magbibigay sa'yo ng confidence, ng happiness, ng fulfillment sa path na tinatahak mo. So, pagdating sa pera, maging maingat sa mga taong magkakaroon ng or may access ng finances mo, ng resources mo. Kasi maaaring meron dito na mag-take advantage ng kabutihan mo or ng itinutulong mo sa kanila. Message. There's an important message that you will receive ngayong December related sa finances, sa trabaho. Pwedeng good news dahil matatanggap ka na sa work or may opportunity for you to travel or to work with other companies. Ayan, ito ay harvest. Ito na yung panahon ng pag-ani, no, ng mga trinabaho mo, mga in-effortan mo. Maaring any source of income mo ngayon na alam mong in-effortan mo ng mga nakaraang buwan at ngayon mo makikita yung resulta nito. Transition, oh my goodness, oh. Transition is also about transformation. May pagbabago, may energy shift. So, some of you talaga, merong isang magsasara, no, na oportunidad para magbukas ng bago. Kasi yun na yung mas aligned sa iyong knowledge, mas aligned sa skill set mo. At doon ka mas magiging masaya, doon ka mas magiging effective sa ginagawa mo. Light-hearted, carefree time. May mga oras ka na rin ngayon sa sarili mo. May enjoy mo yung iyong free time, yung, kumbaga, kung dati trinabaho mo na pinagpaguran mo na may mga sacrifices ka na at ngayon may harvest time ka na. Kaya, mas makakapag-enjoy ka na ngayon. Wow! New home, new attitude. Yung iba sa inyo, may bagong bahay, bagong matitirahan, pwedeng bumili kayo ng bagong bahay or lilipat kayo ng bahay. Pwede rin tong paglipat ng trabaho, no? Paglipat ng headquarters, paglipat ng opisina. Ayan. Exciting. You also have, you feel something is lacking in your life, perhaps love, money, or goals. Ayan. May mga times kasi na parang feeling mo may kulang. So, ito yung time na you will realize ano yung kulang na yon, ano yung pwede mong i-improve pa sa iyong sarili para mapunuan kung ano yung mga kulang na yan. Maaring ito rin yung time na magsiset ka ng bagong goals kasi kung na-achieve mo na yung iba mong goals,
This time, you want something bigger, you want something better. Use your discernment and fortitude to achieve your goals and find a new rhythm. Ayan, no? Using your discernment, yung iyong ah, judgment, no? Maayos na judgment para makapag-isip at makapag-desisyon kung ano yung makakabuti para sa'yo na magbubukas ng bagong oportunidad. Stand tall and proud. See the leadership role unfolding ahead of you. Uy, may leadership role. So, yung iba sa inyo, merong posisyon sa work na maaring ikaw ay may promotion or meron kang bagong commitment na tinitake, hahawakan ngayong December, whether sa business yan, sa career mo, or sa finances mo. Okay, so that is your reading, Gemini. Thank you so much. See you again.